Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Happy Fiesta po! Yan, Happy Fiesta. Happy Fiesta rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang at kapistahan dito sa ating parokya. Taon-taon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At simula sa taong ito, taon-taon na, sa buong simbahan, sa buong Pilipinas, ipagdiriwang ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Dati, sa Quiapo lang, hindi ba? Ngayon, hindi na. Lahat ng simbahan sa buong Pilipinas magdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Taon-taon ay nagtatraslasyon o prosesyon tayo. Inihahatid ang Poong Jesus Nazareno pabalik sa kanyang dambana sa Quiapo. Taon-taon sumasalya at hinihila ang lubid. Bitbit ang ating mga kanya-kanyang intensyon at mga panalangin, at ang ating samo ay sana dinggin. Taon-taon. Ganito ang deboto tuwing Enero 9. Taon-taon. Pero ang totoo, hindi lang ito tuwing pista ng Poong Jesus Nazareno. Dahil ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, araw-araw itong ginagawa sa kanyang buhay. Hindi prosesyon, hindi traslasyon ang tinatahak, kundi ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Hindi lubid ang hinihila, kundi ang mga dalahin sa buhay. Hindi andas ang sinasalya, kundi ang mga mabibigat sa buhay at pabigat sa buhay. At hindi lang sa Quiapo ang tungo, kundi ang palapit sa Poong Jesus Nazareno. Ito yung tunay na deboto. Hindi lang nagdiriwang ng pista, kundi isinasabuhay araw-araw ang pista. Kaya nga, sa ating mga pagbasa, tinutukoy nito ang isang katangian ng deboto. Sino po bang deboto dito ng Poong Jesus Nazareno? Taas nga ang kamay. Yan. Tingnan nga natin kung tunay kayong deboto. Pakitignan po ang katangiang ito kung mayroon kayo. Sa ating unang pagbasa, lahat ng mga Israelitang nainip
sa pasikot-sikot na paglalakbay sa disyerto, ay nagreklamo kay Moises. Pasikot-sikot. Yung tila walang katapusang hirap. Yung tila hindi natatapos na paglalakbay. Kaya yung mga Israelita nagalit kay Moises. Nagalit sila dahil pakiramdam nila, pinapatay sila dahil sa hirap ng kanilang nararanasan. Naranasan nyo na ba yon? Yung parang ang hirap-hirap na, parang walang katapusan, para kayong pinapatay dahil hindi natatapos yung hirap at sakit. Ganyan yung naranasan ng mga Israelita. At ang reklamo nila, wala silang makain. Pero alam nyo po, ang totoo, hindi sa wala silang makain, meron. Binibigyan sila ni Moises, yun nga lang, nagsasawa na sila sa pare-parehas nilang kinakain. Oh, by the way, mamaya po, pagkatapos ng ating banal na misa, may pakain po ang ating simbahan. Lahat ng nagsimba, kakain. May reklamo pa po ba kayo? Wala na, di ba? Di ba? Wala na, no? Tayo walang reklamo dahil meron tayong makakain. Pero yung mga Israelita, nagreklamo dahil pasikot-sikot ang kanilang buhay. Walang katapusan. Ang tunay na deboto ng Nazareno, hindi mareklamo. Hindi nagre-reklamo sa buhay. Hindi naiinip kahit pasikot-sikot man ang kanilang paglalakbay. At kahit tila paulit-ulit ang nangyayari sa buhay, hindi nagsasawa ang isang tunay na deboto. Dahil ang kanilang panlaban sa buhay ay ang pagtingin sa krus. Pagtingin sa krus. Tingnan nyo nga ang Poong Jesus Nazareno. Paano ka magrereklamo sa iyong sariling krus kung ang tinitignan mo ay si Jesus na may krus? Kaya mahirap magreklamo no? Kung deboto ka at nagdadasal ka sa mahal na Senyor, paano mo sasabihin, Panginoon, ang hirap? Paano mo sasabihin, Panginoon, ang sakit? Paano mo sasabihin, Panginoon, ang bigat? Kung ang tinitignan mo, Jesus na may krus. Mahiya ka naman. Mahihiya tayo kay Jesus. Dahil kung tayo may krus, si Jesus din. Kung si Jesus may krus, hindi malayong tayo rin. Paano ka makakapagreklamo kung ang tinitignan mong imahe ay ang Poong Jesus Nazareno na may pasan-pasan na krus? Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, ipinapakita ni San Pablo na si Jesus ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Si Jesus ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Naging isang alipin. Kaya walang deboto ng Nazareno na umaastang Diyos. Hello? Meron ba dito na deboto na kala mo Diyos? Wala. Dahil ang tunay na deboto ay hindi Diyos ang tingin sa sarili. Hindi pinapantay sa Diyos ang sarili. Ang tunay na deboto ay isang alipin. Alipin na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Alipin. Kaya kung nahihirapan ka, yan ang pagiging deboto. Kung nasasaktan ka, yan ang pagiging deboto. Dahil yan ang pagiging alipin.
walang alipin na tumakas sa hirap. Walang alipin na lumalayo sa hirap o sakit. Dahil ang alipin, hinaharap lahat ng hirap at sakit. Higit sa lahat, ang alipin, sumusunod, hindi nasusunod. Pagsunod, ito ang isang katangian ng tunay na deboto, ang marunong sumunod sa Diyos. Kaya nga ang paalala ng tema ng ating kapistahan, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Baliwala ang iyong pagdedebosyon kung walang pagsunod. Baliwala ang pagsisimba. Baliwala ang pagpunta sa Quiapo, ang pagpasan, pagsalya, ang pagsama sa traslasyon kung walang pagsunod. Dahil sa pagsunod, nakaugat ang katangian ng isang deboto. Sa pagsunod, natutupad natin ang kagustuhan ng Nazareno. At sa pagsunod, nagiging katulad tayo ni Kristo. Mga kapatid, ang tunay na deboto, siya lang ang makapagdidiwang ng kapistahan ng Nazareno. Dahil kahit kailan, hindi makapagdidiwang ang taong hindi naman namuhay bilang deboto. Ang pista ay pagdiriwang nating mga deboto. Deboto na hindi mareklamo at deboto na marunong sumunod sa Diyos. Amen. Amen. Nais ko lang pong pasalamatan ang nagpakaridad po para sa atin, ang nagbigay po ng ating pagsasaluhan pagkatapos ng banal na misa. Ayaw man niya magpabanggit, pero lubos po kaming nagpapasalamat po sa inyong mga ibinigay na karidad para sa aming parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.